ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. People's Initiative para baguhin ang isang probisyon sa konstitusyon, ikinakasa 100 piso kada pirma, pinapaikot na umano sa mga probinsya. Nagbabala ang ilang kongresista laban sa umano'y pangangalap ng pirma para suportahan ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Nagpapatrol, Katrina Domingo. 100 piso umano ang iaalok sa mga pipirma sa papel na ito na nagsasabing gusto ng mga nakalagdang baguhin ang isang probisyon sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng isang People's Initiative. Ang nabanggit na probisyon ay kaugnay ng kasalukuyang hiwalay na pagboto ng Senado at Kamara sa anumang panukalang charter change o CHA-CHA. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, sa isang pulong ng mga alkalde noong nakaraang linggo ipinamigay umano ang naturang mga papel, pati na ang pondo para masimulan na ang paglikom ng mga pirma. Giit niya, 100 piso ang ibibigay umano sa bawat pipirma. Sinigundahan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na may nagsumbong umano sa kanya na mga nagpapaikot na ng mga naturang papel sa mga komunidad sa iba-ibang bahagi ng bansa. Nakasaad sa mga papel na lubos na naiintindihan ng mga pipirma ang magiging epekto kung boboto bilang isang kapulungan, imbis na hiwalay ang Senado at Kamara sa anumang panukalang amyenda sa konstitusyon. Pumapayag din umano ang mga pipirma na maghain sa ngalan nila ang isang attorney Anthony Abad ng petisyon para amyendahan ang nasabing probisyon sa pamamagitan ng isang People's Initiative. Ang People's Initiative ay isa sa 3 paraan para mabago ang konstitusyon ng bansa. Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng liderato ng Kamara pero wala pang tumutugon. Ayon sa constitutional expert na si Attorney Christian Monsod, dapat maging alerto at mapanuri ang makatatanggap ng mga naturang papel bago pumirma. Bottom line then is power to themselves. More power for the House of Representatives. What does that mean? Yan ba towards betterment of ng ating mga kababayan, yung mga mahihirap at saka yung inequality sa ating bayan? Nothing to do with that. Di ba? Dapat yan ang ating isipin. Itong ginagawa nila, ito ba, sino makikinabang dito? Tayo o sila? Paliwanag ni Monsod, kung boboto bilang isang kapulungan ang Senado at Kamara, mawawalan ng kapangyarihan ang Senado dahil 24 lamang ang mga senador, habang mahigit 200 ang miyembro ng House of Representatives. Nauna nang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na isusulong ng House leadership ang pag-amyenda ng ilang economic provisions ng konstitusyon upang maging mas akma at napapanahon. Ngunit iginiit ni House Deputy Minority Leader Franz Castro at iba pang miyembro ng minority group na tututulan nila ang CHA-CHA. Dapat anyang unahing asikasuhin ng gobyerno ang presyo ng mga bilihin, ang kawalan ng prangkisa ng mga jeepney drivers, at ang patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Katrina Domingo, ABS-CBN News. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. People's Initiative para baguhin ang isang probisyon sa konstitusyon, ikinakasa 100 piso kada pirma, pinapaikot na umano sa mga probinsya.
Nagbabala ang ilang kongresista laban sa umano'y pangangalap ng pirma para suportahan ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Napapatrol, Katrina Domingo. 100 piso umano ang iaalok sa mga pipirma sa papel na ito na nagsasabing gusto ng mga nakalagdang baguhin ang isang probisyon sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng isang People's Initiative. Ang nabanggit na probisyon ay kaugnay ng kasalukuyang hiwalay na pagboto ng Senado at Kamara sa anumang panukalang charter change o CHA-CHA. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, sa isang pulong ng mga alkalde noong nakaraang linggo ipinamigay umano ang naturang mga papel, pati na ang pondo para masimulan na ang paglikom ng mga pirma. Giit niya, 100 piso ang ibibigay umano sa bawat pipirma. Sinigundahan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na may nagsumbong umano sa kanya na mga nagpapaikot na ng mga naturang papel sa mga komunidad sa iba-ibang bahagi ng bansa. Nakasaad sa mga papel na lubos na naiintindihan ng mga pipirma ang magiging epekto kung boboto bilang isang kapulungan, imbis na hiwalay ang Senado at Kamara sa anumang panukalang amyenda sa konstitusyon. Pumapayag din umano ang mga pipirma na maghain sa ngalan nila ang isang attorney Anthony Abad ng petisyon para amyendahan ang nasabing probisyon sa pamamagitan ng isang People's Initiative. Ang People's Initiative ay isa sa 3 paraan para mabago ang konstitusyon ng bansa. Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng liderato ng Kamara pero wala pang tumutugon. Ayon sa constitutional expert na si Attorney Christian Monsod, dapat maging alerto at mapanuri ang makatatanggap ng mga naturang papel bago pumirma. Bottom line then is power to themselves. More power for the House of Representatives. What does that mean? Yan ba towards betterment of ng ating mga kababayan, yung mga mahihirap at saka yung inequality sa ating bayan? Nothing to do with that. Di ba? Dapat yan ang ating isipin. Itong ginagawa nila, ito ba, sino makikinabang dito? Tayo o sila? Paliwanag ni Monsod, kung boboto bilang isang kapulungan ang Senado at Kamara, mawawalan ng kapangyarihan ang Senado dahil 24 lamang ang mga senador, habang mahigit 200 ang miyembro ng House of Representatives. Nauna nang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na isusulong ng House leadership ang pag-amyenda ng ilang economic provisions ng konstitusyon upang maging mas akma at napapanahon. Ngunit iginiit ni House Deputy Minority Leader Franz Castro at iba pang miyembro ng minority group na tututulan nila ang CHA-CHA. Dapat anyang unahing asikasuhin ng gobyerno ang presyo ng mga bilihin, ang kawalan ng prangkisa ng mga jeepney drivers, at ang patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Katrina Domingo, ABS-CBN News. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.